Magandang hapon na naman po sa ating lahat. It's another day in the life of our maestro. Katatapos lang ng malakas na ulan. Nandito tayo ngayon sa boarding house ni Romnick. Siguro nagtataka kayo at nandito kami ni Kuya Bin sa araw na ito. So, bago tayo bago tayo sa ating napakagandang mission sa araw na ito, ay kumusta po kayong lahat? Shout out po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay you are all okay. So, ilang araw po na wala po tayong upload kasi kasakit po ang ating maestro. Parang hindi ko kinaya yung paglakad natin sa doon sa ilog. So hanggang ngayon ay ano pa rin ang boses ko at saka talagang nung pagkatapos ng araw talagang grabeng sakit ng ulo ko sa init. Tama yung sinasabi nila nang nag-a-advise na magsombrero ka, Sir June. I'm not used to kasi gumagamit ng hat at saka akala ko kasi sa araw na iyon ay okay lang. So, ang pakay namin ngayon dito siguro ay alam kong na gustong-gusto nyo. Ulan ng ilang araw kaya pinuntaan ko si Kuya Vince at doon nakita ko talaga yung sitwasyon. Yung kusina talagang plano namin na simentuhin ay talagang na lubak-lubak at saka yung doon, di ba? Yes, sir. Maraming butas, tumutulo yung tubig kung para kang gumaganon, para kang gumaganon pag nandun ka na sa sa mga tumutulong tubig. Kaya kinausap ko si Vince na kung okay na talagang dapat dito na siya. Kaya buti na lang ay hindi pa namin tinuloy na paayos muna doon. Magsemento at sa kwarto kasi gagasto rin kami. Kaya dito tayo ngayon. Pero bago iyan, sige tatanungin ko na si Kuya Vince. Ano talagang nagpa-udyok sa'yo na pumayag na sa akin na dito ko na. O, di ba yun ang plano natin noon? Mas maiging magkasama sila ni Romnick. At yun rin po ang alam kong gusto nyo. Dahil talagang mahihirapan siya doon. Although mag-isa siya na independent siya. Pero para sa akin pa rin dito ay mas kampante ako. Mas safe dito. At mas okay ang kalagayan niya. So, Vince, ngayon ikaw na mismong magsasabi ng yung dahilan kung bakit talagang pumayag ka na babalik ka na dito. Actually, sir, napag-isipan ko kasi tama ka rin naman, sir, kasi mahihirapan din ako dun kasi tulad ng kanina, ulan ng ulan, tapos di ko alam, tapos yung yero, tinatakpan ko lang, sir, para di tumulog. Ngayon, yung sinabi mo na noon na dito na lang ako tumira, kaya yun, sir, napag-isipan ko na itutuloy na lang, sir, para dito na lang para hindi ako mahirapan. Tapos, mas kasama ko na rin si Romnick, sir. At higit sa lahat, sir, nalaman ko rin, sir, na magpupurgod yung may-ari ng bahay, sir. Napag-isipan ko, sir, baka balang araw palayasin din kami doon. Kaya hanggat mas maga pa, sir, nakapag-isip na ako na dito na lang, sir. Okay? So that's a very wise decision na talagang mga kababayan kasi noon pa kasi sinabi ko kay Vince na pag-isipan mo ng mabuti bago tayo gagasto na aayusin. Kasi pag inayos natin yung mga kusina, yung lahat ng parte ng room ay gagasto at gagasto. Yes, sir. Sa kabuti na lang at pumunta ako sa'yo at nalaman ko na ganun ang sinabi ng may-ari. Yun pa kasi noon ang advice ko kay Vince na mahirap na tumira ka dyan. Although alam kong kaya mo. Kasi yung pagdating niya at magpupugod niya, siyempre papaayos niya ang kanilang bahay. Yes, sir. Pag nagpaayos ng bahay, ayan, alangan naman na papagawa ka ng special room para sa iyo. Of course, yung pang family nila, and then may possibility na hindi na kayo pa titirahin doon kasi siyempre papaayos niyan, di ba? Yes, sir. Papagandahin iyan, alangan na nandun ka pa na kumbaga parang
parang ano na makikita doon na parang di maganda na naka-ano ka dun kaya that's a very nice decision. So, kaya yun po mga kababayan. So, kanina, pumunta muna kami kay Tita Girly at kinausap ko na ganun yung gagawin namin. And then, okay naman kay Tita Girly. Okay, no problem sir kasi ah, open naman sila dito at matagal ko nang ino-offer yan kay Vince. Sabi niya. Oo. At saka ang napag-usapan namin, kinausap ko na lang si Tita Girly na yung naging kusina ni Kuya Romney ay yun ang gagawin nating kwarto, 'di Yes, ba? sir. Doon para ano, malaki naman yun, 'di ba? Yes, sir. At Pwede saka maging dalawa. oo, para ano, pwede ring si Dindim na kasama mo doon kung gusto niya, kung Pwede, sir. ayaw na hindi siya makapunta sa baba, para hindi na siya makikipagsiksikan doon sa ano, barong-barong ni na ano, Pwede rin, nanay sir. niyo, 'di ba? Para 3 na kami na nakis diyan. Oo, so anong masasabi mo, Dindim? Okay naman sir kasi 'pag wala po akong space sa aming barong-barong, pupunta naman po kasi ako sa kabilang bahay dun sa malaki. So, 'di ba natutulog ka sa malaking bahay kung walang space doon? 'Di ba kasi nakikita mo naman talagang sirang-sira. Sino ba kasi yung matandang bedridden na nakikita kong binabantayan mo at tinutulungan na rin ng nanay mo? Yun po kasi yung nanay ng stepfather ko sir. Nanay niya. Yes sir. Mag-isa lang doon. Bakit 'di ba sila pupunta doon? Mahabang kwento sir. Hindi ko na inungkat pa sa magkapatid ang tungkol sa bagay na iyon dahil pampamilya iyon na hindi na dapat isapubliko pa. At yun din siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi mo basta-basta pagawan ng bahay si Kuya Vince sa lugar na yun. So dapat pwede kayong dalawa na dyan ng kuya mo, mas komportable kayo dito. Although pwede rin kayong pumunta doon sa mga kapatid nyo. Anyway, nandito naman si Tita Girlie nyo. Okay? Yes sir. Saka mabait naman ang tita nyo. Alam ko, naiintindihan ko yung point ni Vince na gusto niya nang magkaroon ng privacy, pero kaya mong tumoy na mag-isa, pero mahirap pa rin ang case doon, Kaya butit nakapag-isip ka na. And I think that is the right decision. So ako rin, kaya pagkatapos ng pag-uusap namin ni Girlie, sabi ni Girlie talaga, walang problema sir, anyway mga pamangkin ko naman sila. Okay? So ayan, so gagawin natin ngayon ay lilinisan na natin yung parang kusina at yun na nagpapaayos natin na gagawin na kwarto ni Vince at gagawa na lang tayo ng lutuan dito sa labas o kaya sinabi rin ni Girlie pwede rin silang mag ano ng space dito na paglutuhan kasi ang lawak doon sa likod nila, may ano pa doon, pero tingnan natin kung makagawa rin tayo dito, okay boys, so let's go, linisan na natin. Wala kasi si Kuya Romnick dahil ulan ng ulan. Mahirap na pumunta dito. Ayan. Wish granted na po kayo mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong mga prayer. Talagang yung mga prayer niyo ang kumbaga nag-prevail para sa mga anagis natin. And I think ang space ay maganda. Ayan, so gagawa tayo ng kusina. Saka papaayos. At saka okay na, at least may katry ka na kakumpleto. Okay. So, linis muna tayo.
Maya-maya pa ay dumating si Tita Girlie. Iginayad niya yung dalawang bata kung ano ang gagawin nila. At habang nagtatrabaho yung dalawang bata, nag-uusap na rin kami kung ano ang posibleng maaaring gawin upang mas maayos pa ang lugar. At maaari din tumira dito si Dindin, sabi niya. Tumingin din siya sa likod at kung ano pa ang space na pwedeng linisan na maaari ning gawing kung anong maganda para rin sa mga bata. Sabi rin ni Tita Girlie, pag nagtrabaho na kayo, sir, ay tutulong din ako sa pagko-construction kung kinakailangan. So ayan, malinis na. Then may pumunta na rin dito kanina para sukatin kung ilan ang kailangan na semento. Okay, bali 4. 4 daw. Yun naman yung sabi sir sa 4 or 2 ba? Bali yung Saka kahit yung yung bamboo na bintana. Kaya nyo naman gumawa. Dapat palagyan pa yan ng hollow block para mag-close. Diyan. Saka bili rin tayo ng door. Gaya ni masyado. Vince. Sir, baka hanggang dito. Bahala na yung karpintero. So, ready na. Kung kailangan tutulong tayo sa hanap ako mamaya ng karpintero. So, ayan po ang good news, mga kababayan. Yan ang sinabi natin. Yan. Wish granted, dito na titira si Kuya Vince. May makakasama na rin si Romnick. May nag-aalalay na si Romnick at saka si Dindin ay babalik na rin dito. Okay, so I hope boys na magiging maayos ha. So, ang iniisip lang ng maestro ay kung paano kayo makakapag-aral ng komportable at may tinitirahan na komportable. Di ba, boy? Okay, so thank you very much. So, I think tapos na tayo and then pupunta na lang tayo, hanap tayo ng karpintero para kasama natin. Dapat gawin na bukas. Nang sa ganun ay pagpasukan na ay update ko. Pero kung ano pang kailangan niyan, tutulong na rin tayo at kung ano pang pwedeng ayusin dyan, pagplanuhan na rin kung saan tayo maglalagay ng kitchen. Diba? Okay, so sige, let's go na. Dito na po tapos ang araw natin. So, tayo na, deserve nyo na magmerienda dyan sa pinakamalapit na pansiteria. Okay? Ito pa rin ang ating maestro na sasabing, I love you today, tomorrow, and forever. Let's go. Tayo na sa Mikihan.
Liden, gusto Liden. Liden, tulbak.